Radyo ni Juan Networks, serving the interest of the Filipino people. Lungsod, ikaw ang maghukom. Mga higala, kumusta? Sa unang serye sa atong topic na nanukad sa deklarasyon ni Presidente Rodrigo Duterte sa deklarasyon kadaugan batok sa oligarkiya. Atong giklaro sa mga libro sa definition sa pulong oligarch or oligarkiya sa atong pinulungang Pilipino. Matod sa Merriam-Webster o diksyonaryo, ang pulong oligarch gikan kana sa pulong Griego nga ang but ipasabot a government in which a small group exercises control especially for corrupt and selfish purposes or government by the few. Sa ato pa, gobyerno nga kontrolado sa gamayng grupo para sa korupsyon o sa kaugalingong tumong o gobyerno nga para lang sa pipila. Ang gitungtungan sa atong diskusyon, mauman ang diskurso ni Presidente Rodrigo Duterte nga matod pa niya iyang gibuntog ang oligarkiya. Gani iya pang gitulak ang iyang pahayag nga nabuntog niyang oligarkiya nga wa na kini magdeklara og martial law. Pero sa article ni Ronaldin V. Ulia sa bulatlat.com, unong kabuwan sa Administrasyong Duterte netong buwan sa Enero 2017 nga dunay caption Duterte's Economic Policies Pro-Oligarch, Anti-Poor. Gilatag ni ini nga ang first 6 months sa iyang kagamhanan kaniadto nakitaan og tendensiya nga usa ka populist administration nagtulak og mga polisiyang neoliberal nga nagtago sa duso sa war on drugs, national rhetoric og leftist facade. Giingon sa artikulo sa bulatlat.com nga mga bugat nga pulong nga gibuhian ni Presidente Rodrigo Duterte batok siyang gihulagway nga mga oligarch nagatumaw nga anaa sa tumuyra sa iyang dila tungod kay nagtulak man gihapon kini og susama nga mga polisiyang pang-ekonomiya nga pabor sa mga adunahan. Sa forum niya Enero 13, 2017, giingon ni Rosario Villa Guzman, ang Ibon Executive Editor and Researcher, nga nakamatikod kuno sila sa gilatag nga 10-point socio-economic agenda o ang Philippine Development Plan o PDP 2017 to 2022. Pulos tumbok ang pagsaka sa ganansya sa mga korporasyong langyaw o interes sa lokal nga mga oligarkiya at the expense sa mga seryosog long-term economic development sa nasod o sa katawhan. Sa naisgutang artikel sa bulatlat, giingon sa Ibon Researcher nga si Villa Guzman nga ang Philippine Development Plan o PDP hilom sa iyang libre nga land distribution. Din ilang nabantayan ang pag-block sa mga economic managers sa Duterte administration sa proposal ni kanhi Agrarian Reform Secretary Rafael Mariano para sa duha ka tuig nga moratorium on land use conversion.
Sa Philippine Development Plan o PDP sa Administrasyong Duterte, giingon ni Guzman, walay plano sa pagpatuman og paigo makabuhi nga usbaw sa sweldo o bisan og universal pension scheme na lang para sa mga mamumuo nitong higayuna ang Duterte administration. Ang gisaad nga tapuson niini ang kontraktualisasyon or end contractualization, INDO. Wala hatagig katumanan sa Department of Labor and Employment. Hinoon, mas gi-affirm niini ang legal arrangement para sa contractualization. Sa kahimtang nga mas gipapasan og buhis ang mga kabos samtang gitagaan og gipagaan ang buhis sa mga sapian, giingon sa ibon researcher nga sa ilang pagtanaw sa tax reform package mas disbintaha sa katawhang kabos tungod kay kiniman may mupasan sa kabugat sa buhis kaysa mga naa sa katawhang hutong or anaa sa hataas nga hutong nining nasura. Sa article sa bulatlat.com nga ang Department of Finance nagtulak nitong higayuna nga tangtangon ang mga exemptions sa value added tax or VAT sa 30 ka mga klase-klaseng produkto o serbisyo o sa 13 ka mga tipo sa transaksyon. Ang Department of Finance o DOF usab nagtulak sa pag-impusar og excise tax sa mga produktong petrolyo sama sa diesel nga gigamit sa mga bus and jeepneys, gas nga pangluto o LPG o bunker fuel nga ginagamit sa pag-generate og kuryente aron buhisan og dugang 6 pesos nga kada litro samtang ang buhis sa gasolina isa ka gikan 4.35 or 4 pesos o 35 centavos ngadto sa 10 pesos ang kada litro. Kining tanan patong sa daan ng 12% VAT nga giimpusar niini nga mga produkto. Si Finance Undersecretary kaniadto dihang giduso kini nga proposal og nahimong hingpit nga balaod karon NEDA Officer in Charge Carl Kendrick Chua maoy nagdepensa niini nga mga tax adjustment sa Kongreso nitong higayuna. Sa iyang report giingon ni Chua nga kuno ang giduso nga balaod nun sa dugang buhis panalipdan ng mga kabos o low-income consumers gikan sa epekto sa tax adjustment. Tungod kay matod pa ni Chua niadtong higayuna, tumong sa bag-ong gobyerno nga maghatag og highly targeted direct transfer program o indirect subsidies ngadto sa katawhang kabos. Pero unsa may gidangatan sa kabos karon human sa upat na katuig sa administrasyon nga nagsaad niini ngadto sa katawhan. Matod sa bulatlat.com article nga sa estimates sa ibon kini nga tax reform mo resulta sa mga minimum wages earners sa pagbayad og 2,500 pesos kada tuig og sa katawhang kabos nga mobayad og 1,200 pesos kada tuig nga koleksyon gikan sa dugang buhis sa mga batakang palaliton og sa serbisyo. Samtang ang corporate income tax sa mga dagkong negosyo paubsan gikan 30% ngadto sa 25%. O ang state tax gipaubos gikan 20% ngadto sa 6% na lang sa matag value of property. Katong mikatag
6 milyon ka pesos kada tuig or mikita og 6 million pesos ka kada tuig or 500,000 kada buwan, pabayro na lang og 232,500 pesos nga kaltas na ang buhis. 500,000 ang buwan, 232 na lang. Ang buhis sa interest, income, nga kitaon sa mga deposito o peso deposits and investment, gipaubos gikan 20% ngadto sa 10% na lang. Gipasabot ni Ibon researcher Villa Guzman din hinini nga article nga kini nga mga tax measures atol sa pagduso sa unang kabuwan pa lang sa administrasyong Duterte netong 2017 tumong niini nga makatigom og bastanting pondo para sa implementasyon sa mga neoliberal nga mga economic agenda aron makakuha og igong ganansya para sa interes sa foreign and domestic corporate elites sa Pilipinas. Diatong higayuna, gisulti ni Economic Planning Secretary in National Economic Development Authority NEDA Director General, karon resigned na, nga si Ernesto M. Pernia, nga usa ka tuig ay mipuli ang administrasyong Duterte na pulo ng daan ka mga infrastructure. Nali lang kay kalain ba ani nga unsa ni, no? Di ra ba muhawa? My God. Napulo ng daan ka mga infrastructure and development projects nga nagkantidad og 320 billion pesos nga nagatang. Meaning, before nga nisulod ang Duterte administration, diyang nigawas kini nga article, dunay napulo ka mga infra and development project nga nagkantidad og 320 billion pesos. Atang ng daan. Ingon ni Pernia netong panahuna nga pinaagi sa giya sa 0 to 10 point agenda sa presidente. Ilang dala ang macroeconomic policy sa ilang gipulihang administrasyon. Ni Noynoy Aquino, buti pasabot, why magbago sa economic policy sa previous administration? Gawas nga pakusgon ang infrastructure spending og iduso ang promosyon sa regional and rural development og mototok sa investment sa human capital development nga maglangkob sa health, sa education og nutrition. Pero dihang dapita health, education og nutrition wa pay natuman, gawas nga mi-resign na lang si NEDA Director General Pernia. Mga igala, putlon lang una nato dinhi nga bahin sa article ni Ronaldin Olia sa bulatlat.com o pila na lang katikang halos duol na kita sa sentro sa isyong oligarkiya nga giablihan ni Presidente Duterte niadtong nagdiskurso kini sa hulo dihang iyang giingon nga iyang nabuntog ang oligarkiya sa nasod. Hinumduman lang nato kanunay aron di ta mawala sa pagsunod niini nga serye ang definition sa pulong oligarch nga nakasentro sa pulong Griego nga ang but ipasabot a government in which a small group exercises control, especially for corrupt and selfish purposes, or government by the few.
kana nga definition mao'y mutibuok nining tanan sa katapusang bahin nining nga serye. Timana nato ang mga pulisiyang gipadayon niining administrasyon gikan sa gipulihang gobyerno ni Noynoy Aquino. Nga gihulagway nga mga dilawan o ang grupo nga girepresentahan karon sa naglingkod nga Vice Presidente, Vice President Leni Robredo. Sa simpleng hagbungan nining tanan, isip pasiuna. Ang kolor dili magmater tungod kay susamara ang interes sa sentrong nagtimon sa sistema, pero pwedeng maglahi-lahi ang mga oligarch or oligarkiya sa matag gobyerno nga mulingkod. Murag hayag-hayag na ang abto niini nga serye. Pero hagiton paghihapon nato ang mga tigpaminaw at tangin ninyo ang kulba hinam nga sunod nga serye sa isyo sa oligarkiya sa Pilipinas. O ang giingon ni Presidente Duterte nga iya nang napildi ang oligarkiya sa nasod. Tinuod ka nga napildi na ang oligarkiya sa Pilipinas. Kung unsa man ang inyong nakuha or nasabtan ini nga isyu, diha lang una kita. Lungsod, ikaw ang maghukom. Lungsod, ikaw ang maghukom. Mayong udto, kumusta og Lunes kita karong adlaw, pizza 20 sa buwan sa Hulyo tuig 2020. Musta man mong tanan, mayang pagpaniudto sa ato mga tigpaminaw dinhi sa atong tulumanon. Lungsod, ikaw ang maghukom. Sundi pa ninyo ang ikatulong serye sa atong topic nga oligarkiya sa Pilipinas. Kung manotice ninyo, ang mga policies sa government the same, but ang mga taong player sa sulod sa maong polisiya pwedeng maglahi-lahi. Nagets ninyo? About sa oligarkiya. So kung kinsang presidente nga maglingkod, doon na siya bit-bit nga grupo sa mga oligarch. But ngadto sa policy, economic policy or whatever policy within the government, labi na hisgutanan sa panginabuhian, ekonomiya, tanan, no? Politika, kultura, usa lang ang gigikanan sa polisiya, lahi-lahi ang klase sa mga personalidad nga makonsiderang oligarch sa matag liderato. Mo gani nga kung naay debate anang DDS o Dilawan or PDP o liberal, dili siya magmater pag-abot sa interes sa ekonomiya, politika o kultura. Ngano? Tungod kay pattern na daan, naka-frame na daan ang bisan kinsang musulod nga personalidad sa kada gobyerno sa Pilipinas. So, kumangutan na ta, asa man diha ang Pilipino? Kumangutan na ta, kinsa? Ang kabos o ang dato? Ang dato, kung sabo niya ang sistema, pwedeng dili sila parehas og interes sa mga niaging administrasyon, dili. Pwede nga dili managsama ang personalidad, but susama ang ilang interes. See? So kana ang ato ang mas sudlon pa nga mga punto sa ika-tulo nga serye sa topiko nga oligarkiya sa nasod. Nabay ka matuoran
Ang gingon ni Presidente Duterte nga iyan ang nabuntog ang oligarkiya sa nasod. Siguro ang iyang pasabot nga oligarkiya sa panahon, mga oligarch sa panahon sa iyang gipulihan nga administrasyon. Pero moingon kag naa ba ang oligarkiya gihapon? Naa. Tungod kay ang oligarkiya sa miaging administrasyon ug ang mga oligarch karon usara ang ilahang pattern, sistema o interes. Nga pahimuslan ang nasod sa iyang ekonomikanhon, politikanhon o kulturanhon nga interes sa atong nasod. Yan. So I hope nga hinay-hinay nagkahayag pag-abot sa oligarkiya. Makadungog unya tag oligarch. Makadungog unta kinsa ang oligarch ani nga administrasyon. Dali ra kay nimo ma-pinpoint. Kani. Kining mga tawhana tungod kay sa definition sa oligarch, few people nga nagkontrol sa ekonomiya sa usa ka panggobyerno. Yan. Sa mga texters, pwede mo text 0905-809-4651 sa inyong Globe. Sa mga TNT users, 0950-556-5732. Usuna ko, TNT users, 0950-556-5732. Ang City Government of Davao nag-anunsyo karon nga insaktong alas 12 kaganina ilanang gitangtang ang hard lockdown nga giimpusar sa Barangay 23-C. Okay? Ang hard lockdown nga gi-impose last week sa Barangay 23-C lifted na effective 12 noon kaganina, alas 12, July 20, 2020. Ang series of COVID-19 RT-PCR test gipahigayon from July 15 to July 17 sa 7 ka mga purok sa Barangay 23-C o ang resulta nag-suggest that more than 2 weeks nga enhanced community quarantine, ECQ, be downgraded pahamtang ngadto sa purok or household lockdowns, target ang location sa mga cases of positive sa coronavirus. Security and health protocols will continue to be strictly observed during the Purok household lockdown. Samtang ang food and other basic necessities will be given ngadto sa mga affected residents. Kining aksyon are being taken to prevent the massive spread nining makamatay nga virus in and outside of the area to confirm positive cases. Kini sa nakonperma nga mga positibong kaso sa virus. Okay, so mo ni ang update sa Barangay 23-C tungod kay niadtong milabayng adlaw, niadtong milabayng simana, ang Barangay 23-C mo'y gitumbok nga naa ang paspas nga pagkuyanap sa sakit nga or sa kagaw sa coronavirus. Kay balo ba mo mga igala nga ang high-profile inmates sa New Bilibid Prison, Muntinlupa, nga nga ni bataan ni okay, kadali lang ha.
Kaya itong kita na itong notes, si JB Sebastian, correspondent sa drug trafficking cases nga gi-file batok kang Senator Laila de Lima. Ang report kagahapon patay na. Ug way nakitang lawas tungod kay diretso og kining krimi. Pero daghang kilay ang ni Saka kay lagi di sud katuhuan ang kalit nga balita kini mga high profile nga mga inmates like Sebastian kalit lang gibalitang patay wa man gani gibalita nga na hospital naman ti hospital gibanggit pero sa diyang gida sa hospital way na istoryang niabot ang istorya ni gawas naa na sa sudlanan ang abog nga disunog na. Daga na mga nag-ingon, tinuod ba to nga namatay? Kay diri ay sa Pilipinas, doon na report ato nakuha. Uso diri ang issuance of death certificate bisagwa pa namatay ang tao? Doon na report nga ni gawas niya na nga pwedeng mo gawas ang death certificate nga wa namatay ang tao? Naks naman ha? Pero makasiga sa mata ning development. Ingon pa sa report, faking your own death, how the Philippines become faking your own death, how the Philippines become the global leader for macabre trade. Mga death certificate nga manggawas. Consider kining taking your own death and starting out from scratch in some foreign land. Ang gitudlo diri ang Pilipinas. Of all places, Pilipinas, for the bargain price of around 350 euro. And travelers can purchase death kits made up of document that prove nga patay ka na. Halok ka. The process involved buying an unclaimed court. Patay ba? From one of the many mortgages in the Philippines that have decent number of them. And the customers, ang mga disparate Wall Street bankers nga gustong mo iskapo sa ilang utang, mga tao nga dunay affair who want to live, biyaan nila ilang pamilya, muna ilang style. Og suma sa 2013 nga report gawas nga ang Pilipinas ang kusog mo inbinto og death certificate sa mga langyaw wanang ang balita nga namatay na si JB Sebastian. Usa sa mga giila sa kaso sa bilibid prison sa drugs. Murabag naghang kilay ang nisaka. Kay nga numang nikalit raman og gawas ang istorya o gitudlo na ang sudlanan sa abo nga mao daw kuno kadto si JB Sebastian. Well, unsa man ang naa diha sa sulod sa tanghaga kaning nigawas nga report nga ang Pilipinas number 1 sa tig-manufacture og death certificate ngadto sa mga naay mga unclaimed nga patay
butangan lang tong death certificate in the name of a certain person nga gusto niya nga mausab ang iyahang pagkatao. Labi na to mga foreigner nga dagkog utang sa mga bangko sa ilang nasod, anhira diri ko death certificate ingno namatay na Pulano. Mo ni ang death certificate issued by Gobyernos Pilipinas. Uwaw ni ba? Ayun ani nga sitwasyon. And I think challenge kini ngadto sa ato mga otoridad. But once and for all nga di ta musikat sa gawas sa ingon ani nga klase sa negosyo. My goodness. Lungsod, ikaw ang maghukom. Arita sa ito mga text messages. Sugdan na nato basa ni mga text sa nga gipada. From 5297 PM, sir. Nanghambog ang task force Davao nga wa nay terorista. Sulay daw ninyo sa pag-abolis sa kasabutan tali sa Amerikano. Sigurado ko nga left and right ang bombing sa Pilipinas. Why bombing karon nga admin kay pinaka-itoy nga gobyerno sa imperialistang Estados Unidos. Pagmata na bo, mga Pinoy, gikan kang talyo sa Compostela Valley. Ayan. From Texter 8734, sir, ngutana ko, sir, kung madakpan ka kay nalimtan og dala o ang FM pass, pila ang bayro nun? Kay nadakpan akong pag-umangkon atong Sabado, Pitsa 18, 2020, nanindara taon og suriso og karne kada Sabado ra gyud sila mamaligya para lang na ay kaunon. Ayan. Asa dapit diris Davao ni? Pilay multa gidakop og asa na karon? Murag priso man siguro, dili man multa, and then after ana buhian ka pila ka adlaw. Okay. Pero dapat inani da ginuto ni mga yun ani, no? Well, mao man na ang naa sa balaod karon tungod aning COVID-19. Pero wala man ko kadungog na multa ni siya, but more on dito sa priso. Ang akong nakita na ibawaan. So sige lang, verify nato unsubay na din. Pero di na ko may bawaan kung asa dapit. Ibaw kaning signal sa radyo, kaabot og bisan asa-asa nga mga lugar. Asa ba ka dapit nanindag chorizo diris Davao, dito sa Tagum, dito sa Digos, dihas Panabo. Ayan. Mas mayon tag maklaro. 9927 sugdan na sa mga pasista o teroristang state forces ang anti-terror law. Taliwala sa pandemya nga problema. Apan ang tumong sa riming US-China Duterte, mao ang tsa-tsa alang sa inutil nga federalismo nga walay agrarian reform and rural development. Paingon sa nasudnong industrialisasyon. Salamat sa radyo ni Juan, gikan kang Tunying Flores, uma og anak pawis. Epekto sa COVID pandemya, mukuyanap, grabing kagutom, kalisod sa katawang Pilipino o ang sobrang abuso sa tawanong katungod nining kontra katawang balaod ni Duterte. Ang anti-terror law. Ibasura. Gikan kanong Tunying Flores, anak pawis, salamat sa radyo ni Juan o sa mabuot nga mga tigpaminaw. Ayan. Alas 12:42 na. Gikan kay Texter 7577, terror bill mao kini ang nakapasamot sa kalisod sa katawhan. Ang COVID nakapasamot sa nagkutoy nga tiyan sa katawhan. Ang military nakapasamot sa pagpuyo sa mga katawhan. Kana ang grabing
kaukaw sa yutang kabilin sa mga lubad. O Duterte nagkatawa sa grabing kurakot gikan sa ekonomiya, edukasyon, panglawas. Ang hari karon mga pulis o AFP kanang ikaduhang doktor nga sigig panghasi sa sibilyan. Sama dinhi sa pakibato, gibalik na pod. O pasurinder ang daan ng nakasurinder. Sumana, recycle? Kini bunga sa terror law nga martial law o kini nga balaod iya na sa langyaw. Matanata, DRK ang dalan sa katawan, naglisod demokratikong revolusyon sa katawan ang kagawasan sa katawang Pilipino. From bato ng Davao City asdang hangtod sa kadaugan. Ayan. From Texter 0174, good PM sir, dong. Dili unta magyunanas Duterte, yamang pahimusla ng Pilipinas para lang sa iyang kakonsabo nga mga negosyante. Giyatak-yatakan niya mga Pilipino, kabos o ginailad-ilad niya. Si Duterte o si Kibuloy sir, ang ilang Ginoo, ang demonyo o ang kwarta o na ilang ginasamba. Clarix na kayo. Buisit na kayo silang tanan nga mga bakakon. Timanan nato na nga ilang mga pamakak sa mga Pilipino. Dili ta magduha-duha o tapok kung dili sila magtarong. Gigang kang 0174 ang texter. Alas 12:45 na. Lungsod, ikaw ang maghukom. Ang Pilipinas kagahapong adlaw nag-repatriate sa 88 ka mga OFW sa Saudi Arabia. Muna part sa 282 ka mga nangamatay sa Saudi Arabia. Mga Pilipino, OFW. 50 ani ang i-report nga namatay sa COVID-19. So ang mga pamilya sa 88 ka mga overseas Filipino workers nga namatay sa Saudi Arabia may naglantaw sa mga patayng lawas sa ilang mga mahal sa kinabuhi diyang niabot kini kagahapong adlaw Domingo. Si Overseas Workers Welfare Administration Chief Hans Leo Kakdak nagingon nga 45 kanila namatay tungod sa COVID-19. Ang UWA naghatag assurance ngadto sa pamilya nga they will shoulder sa cremation and burial expenses sa mga nangamatay nga mga OFW. Pero bisan pa, paglakaw buhi, pag uli patay, nako na istoryahanan. Bahin sa economic policies, gobyerno mag-export pati resources sa kinabuhi o sa kusog sa taong Pilipino. Lagi na unod sa import-dependent and export-oriented policy of economics. Mao nay hiniusang interes sa mga oligarch sa matag administrasyon ining nasura. Ang ilang mga paryente kadawat sa kunog livelihood and scholarship assistance gikan sa gobyerno. Sa inini ang repatriation sa mga patayng lawas sa mga migrant workers from Middle East. Ang repatriation naglangkob sa patayng lawas ni Jumar Tanyag kinsa before siya namatay naghimo pag video na nawagan sa Philippine government nga tabangan siya nga makauli. Hirap na po ako. Di ko na po alam gagawin ko. Hirap na po ako. Sa totoo lang, malapit na akong sumuko kasi hirap na akong huminga. Mo niyang katapusang pulong nga iyang gi-video, iyang gi-record
si yung first name, Jumar Tanyag, sa ka-OFW na kabahin or appeal sa niabot kagapong adlaw nga patay na. Kita ani. Matod pa sa mga paryente ni Jumar nga kani katapusan siyang buhi nga nakita. Ingon nila nga si Jumar wala bang gani madala sa ospital to confirm if he was positive of COVID-19. Ang black shirt ngayang gisuot sa video mao gihapon nga t-shirt ngayang gisulob sa iyang pag-abot kagahapon. Sa purinarya nablihan og na-confirm nga siya. Ang na-confirm usab nga dili siya nga wala, nga dili siya gidala sa ospital. Kasi kung anong suot niya nung namatay siya habang nagvi-video, yun din po ang suot niya nung nakuha namin siya. Ingon pa ni Marjorie Tayag, handok, igsoong babae ni Jomar. For 23 days, hindi siya nilinis. Na hospital kasi sana man lang nakaputi kung anuman yung sinuot pag namatay. Yung lab gown. Kung gano'n. Buti pasabot sa mga paryente ni Jumar. Ngawa, dili tinuod nga nadala kini sa hospital. Luya sa ito mga igsoong OFW, no? Inig-abot dito sa abroad. Mabitaw ang uban. Muingon nga pagtuog yun nilang sayon yun ang pag-agtog abroad. Pero naman na si Arthur Caminade dia makasulti man yun na siya kung unsa ilang kinabuhi. Labi na diya sa Saudi Arabia nga grabe ang discrimination diyang dapita. Luoy taon ato mga kaigsuunang Pilipino mamasura aron makakaon mangita og unsay ilang mahimo outside sa ilang gipirmahang kontrata nga muraba og naghatag sa ilaha og sana kalipay unta nga murag langit na. Maging langit ang mundo. Saon nimo ingon ana nga sitwasyon kutob lang sa tumoy sa dila inig-abot nimo dito kambyuhan imong kontrata dili na mao ang imong kitaon didto. Mo nang mapugos na lang ang taon ng ato mga kaigsuunan nga mga Pilipino nga mag-TNT tungod kay gawas nga dunay mga diskriminasyon na may tabo. Ang ilang kahimtang of course mao'y dako kayong naghatag og problema sa mga kaigsuunan. Labi na karon nga niya kining problema sa COVID-19. Nga naitabo ang ilang mga kumpanyang gitrabahoan na narado ug tungod kay nanirado dito sila managan sa opisina gobyernos Pilipinas aron maghangyo nga mamalik sila diri sa Pilipinas. That's why thousands of Filipino workers abroad sa karon nga panahon padayon nga gina-repatriate sa gobyerno. Una moingon ka kana ang unod sa economic policy nga import-oriented or import-dependent and export-oriented. Lungsod, ikaw ang maghukom. 6 minutos na lang nabilin una magalauna ang Pilipinas as of kagahapon alas 4 sa hapon naka-record na og 67,000 plus nga positibo sa coronavirus. So doon ay additional nga 2,241 ka mga bagong COVID-19 cases or a total of 67,000 na. 67,456 as of Sunday kagapong adlaw. So uning hapon expect tag additional
So kung nanatay 67 karon, my God, kung mo average gyapon og 2,000 plus, then magduwa na uning hapon to 67, 68, 69. Or posible pa nga mutungtong sa 70 na ang positive sa COVID-19. O ni nakaparat, no? Tungod kay sige reklamo si Harry Roque ngano daw nga dili nato tan-awon ang ubang record or data sa Department of Health. So may tan-awon pa nato din ha. Pag-ingon nga ni Saka ang numero sa mga natakdan sa coronavirus, ang indicator nag-ingon nga wa pa nato nasulbad ang problema sa COVID-19. Kana man atong gihandom solusyon sa problema. Hinanaling solusyon. Dili man dito kung unsa pay naa kay ginyong ginadoktor ang numero. Tanawa ra gud ng presentation sa format sa Department of Health, ginausab-usab. Ang total number gigamay. Active cases gidako. Kay mas gamay ang active case kung tan-awon kaysa total number of cases sa positibo sa coronavirus. Asa man di ta magtanaw? Of course, sa total number of cases sa positibo sa coronavirus. Diha man natong basihan. Anong ilaron man ta? Kabaw man punta mo tanaw sa numero. Di man sila nagkaantigo og numero sa coronavirus. Dexter 1417 PM Dong ang SAP diri sa Marilog. Pili-pili sa mga duol lang sa dughan sa Purok Leader. Labi na diri sa sitio Panipasan, Marilog. Balik na po na kay ngumanan kog ningon ang Department of Social Welfare and Development nga wa na mo reklamo. Karon pili-pili daw gihapon. Ay nako. Gikan kang 0351 paniudto sa Dong. Salamat sa lecture nimo about gingalngal ni Digong nga oligarkiya. Wider lang yan, Digong. Naghuna-huna ba ang 70 bagsak grado voted yes to Digong, yes to ABS-CBN shutdown? Oligarkiya kargado sa lansis, patay, saywar, reverse psycho ug uban pa. Tuod ba Sir Dong, dunay investment ang SSS sa ABS-CBN Corporation. Dapat palawman sa media ang kamatayon ni JB nga testigo ni Kalida versus Dilima. Og ang mga lances behind lances gani ang jeepney pace out sakyan sa COVID, ang mga high value inmates pakaha. Yan. Ang texter gigan kang 0351. Alas 12:59. Thank you very much sa text. Gikan kang 7568. Good noon sa Dong. Gets na ang oligarch. Palabuanay ra na sila og lain-lain og grupo. Pero pareho ra nagtumong ang pagpahimulos sa kabtangan sa nasod. Very good. Pagka-bright na lang yun sa ato mga tigpaminaw. May kalaman natin kung panahon sa pagkaginod sa unahan. Thank you very much sa inyong pagsunod sa itong tulumanon. Lungsod, ikaw ang maghukom. Lungsod, ikaw ang maghukom. Sa ngalan sa kinatibuk ang kwarsa sa News and Information Center, ibaga kita sa Pikas, Lawak. Nila ni kisabay na adin ha, John De La Torre, Romil Verdida, si Wither Saldana, kisa pa ba? Og kinsa na? Wala na. Sa transmitter site sila si Mamerts Taradil na dito, no? Si Carlo Palik, urag ni baba siya. Oo. And Ray Barwis.
ang na sa atong transmitter site. Thank you very much sa inyong paghatag og nindot nga signal para sa 94.7 Radyo ni Juan for Southern Mindanao. Siyempre, sa ngalan sa kinatibukang kwarsa sa News and Information Center, mga texters nga naghatag sila mga reaksyon. Karong adlaw, adlawng Lunes, pizza 20 sa buwan sa Hulyo, tuig 2020. Doon ay good news para niya sa mga empleyado sa Radyo ni Juan. Karong pila ka adlaw. So, take it. Gikan sa taga-finance sa silong. Very good. So, sa tanan-tanan nga mga naglangkob sa atong tulumanon, lungsod, ikaw ang maghukom. Ako si Dodong Solis, mingon salamat. Mayong hapon, Pilipinas. Lungsod, ikaw ang maghukom. Radyo ni Juan Networks, serving the interest of the Filipino people.